Hello. Good morning. Ituloy tayo ti adal tayo about transformation. Pero bago ang lahat, manalangin muna tayo. Let's all stand up. Panginoong Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito. Once again, Lord, we acknowledge you that you are God, the mighty God. Lord, you are our Lord, our Savior. Maraming salamat po, O Diyos, sa araw na ito. Dahil muli, O God, ay meron kaming kalayaan na magsamba at mag-alay ng papuri para sa iyo, Ama. Lord, tunay nga, Panginoon, na wala kang matulad. Wala kang kahambing. Ikaw ang nag-iisang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Lord, patawarin mo kami sa lahat ng aming mga pagkakasala, sa isip, sa gawa at salita. Lahat po ng hindi po namin maitatago sa iyong mga paningin, Panginoon. Sa kaibuturan ng aming mga puso. Lord, pakalinisin mo kami, Father, upang sa ganon ay kaaya-aya kami sa iyong harapan at malayang pumilos ang banal na Espiritu para sa araw na ito. Muli, Lord, alay namin ang araw na ito na para sa iyo lamang. Ikaw ang siyang mabigyan ng kapurihan. Ikaw ang siyang maitaas sa aming kalagitnaan. Panginoon, muli ugad sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Gabayan mo kami. Give us heavenly wisdom and knowledge, Father. Guide us and protect us with your thousand angels that will surround this place, Father God. Lord, inaalay namin ang araw na ito para sa iyo lamang. In Jesus' name we pray. Amen. Ang napag-aralan natin noong nakaraang linggo ay yung bakit kinakailangan na meron tayong pagbabago. Dahil ito ay command ng ating Diyos para sa ating kabutihan at para na rin sa kalwalhatian ng ating Diyos. Noong nakarang linggo ay pinag-usapan natin ang mga tools, the transforming power of God's Word and the help of the Holy Spirit. So we will continue to study about the ways of the Holy Spirit to transform our lives. And John 16:7, sinasabi niya dito, subalit sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, ang pag-alis ko ay sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit pag-alis ko, isusubo ko siya sa inyo. Sino siya? Ang Holy Spirit. At mababasa rin natin sa Acts 1:8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. The Holy Spirit make us more like Christ. In Galatians 5:22-23, napag-aralan na natin ito noong nakaraang linggo. The Holy Spirit give us power to witness for His own glory. And 2 Timothy 1:7, sinasabi niya rito, sapagkat ang Espiritong binigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Power, many things backed up by the Holy Spirit.
such as boldness to preach the gospel, the power to perform healing miracles. Number 2, love. When we have the heart to love others the way Jesus would. Ang Holy Spirit give us the power to love. Yung hindi kaibig-ibig na mga tao ay kapag ang Holy Spirit ay dadapo sa atin, magsasaturate sa ating mga buhay, magkakaroon tayo ng pag-ibig. Amen. Amen? Number 3, self-discipline. The Holy Spirit will help us to transform by having a self-discipline. Follow through on God's will in a wisdom throughout life. Ang ibig nga bang sabihin nito ay kailangan na sundin natin ang kalooban ng Diyos. Ito ang ang self-discipline. Nagkakaroon tayo ng patnubay upang sa ganon ay maaring tayo ay magkaroon ng temptation sa ating mga buhay araw-araw, ay mayroong Holy Spirit na siyang magbibigay sa atin ng warning. Huwag mong gagawin yan. Sinasabi niya sa atin. Kaya ang Holy Spirit ang siyang magagabay sa atin araw-araw upang sa ganun ay hindi tayo lilihis sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. The Holy Spirit make us more. Number 1 yun, yung ways of the Holy Spirit. The Holy Spirit make us more like Christ. Number 2, the Holy Spirit give us power to witness. And number 3, the Holy Spirit guide us into all truth. Papaknubayan niya tayo. In John 16:13, sinasabi niya rito, ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig, at ipahahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Papatnubayan niya tayo, mga kapatid. Ang Holy Spirit ang siyang magbibigay ng katotohanan. Ang buong katotohanan lamang, mga kapatid. At ito ay hindi sa ating sariling karunungan, kundi ito ay galing sa Diyos. At lahat ng ating mga naririnig at pinag-aaralan ay galing sa ating Panginoong Diyos na siyang mag-i-illuminate, magpapahayag at magpapatnubay sa atin at sa ating hinaharap. In 1 Corinthians 14:33, ang sinasabi niya rito, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kabuluhan, kundi ng kapayapaan, gaya ng dapat mangyari sa lahat ng iglesia ng mga hinirang ng Diyos. Ang Diyos natin ay Diyos ng kapayapaan. Kaya nagkakaroon ng power ang isang tao kung ito ay pagkatapos ng conversion ay magkakaroon siya ng kapayapaan. Hindi na maghahari sa kanyang buhay ang buhay ng kaguluhan. Gaya ng dapat mangyari sa lahat ng iglesia nang hinirang ng Diyos. Ang pagkabahagi-bahagi. Ang Romans 8:14-16, ang sinasabi niya rin dito, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin ang iyong tinanggap upang kayo'y mamuhay sa takot. Sa halip ang inyong tinanggap ay ang espiritu ng pagkukupkup upang kayo'y gawin mga anak ng Diyos.
Kaya tayo'y tumatawag sa Kanya ng Ama-ama ko. Ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Ang ibig niyang sabihin, mga kapatid, kung ang Espiritu Santo ay nasa ating buhay, hindi na tayo paaalipin sa bugso ng mga damdamin natin, laman at kasalanan. At hindi na rin tayo nabibilanggo sa takot. Dahil meron ng Holy Spirit na nagbibigay sa atin ng power, kalakasan. Kaya minsan, yung mga may takot na tatayo dito sa pulpito, yung kahinaan na mahiyain, kapag ang Holy Spirit ang siyang gumabay sa atin, ay magkakaroon tayo ng kalakasan. Mawawala na yung takot. Dahil ang takot, mga kapatid, ay nagbibigay ito ng paralisado upang hindi mo magawa ang mga dapat na gagawin para sa ikaluluwalhati ng ating Diyos. Kung ikaw ay mahiyain na mag-share ng salita ng Diyos, pero sa gabay ng ating Espiritu Santo ay magkakaroon tayo ng kalakasan to witness. Kaya napakahalaga, mga kapatid, ang mapuspos sa banal na Espiritu at mabaptize sa Holy Spirit. Dahil marami ang siyang maibibigay nito na bunga. Magagandang bunga para sa ating buhay. Number 4, ulitin ko ulit, ways the Holy Spirit transform our lives. Number 1, the Holy Spirit make us more like Christ. Number 2, the Holy Spirit gives us power to witness. Number 3, the Holy Spirit guide us into all truth. And number 4, the Holy Spirit convict us of sin. Iniwawasto rin ng Holy Spirit ang mga likulikong mga gawain natin. Yung mga mali ay tinutuwid ng Holy Spirit. Binibigyan tayo ng mga bagay upang sa ganun ay hindi natin gawin ang mga mali, ang mga kasalanan na hindi kaaya-aya sa ating Diyos. Ang gusto kasi ng Diyos ay tayo ay maging banal, righteous. Dahil ang lahat ng katwiran na ibinigay niya sa atin sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos ay sumasa atin na. At ang katwiran ng Diyos ay ang siyang maghahatol sa ating mga kamalian. Ano yun, mga kapatid? Conviction. The conviction is our anino, our best friend. Kapag nakagawa tayo ng kasalanan, ang Holy Spirit ang siyang magwawasto sa atin. Yung conviction. Ang conviction ang siyang kumakausap sa atin upang iwasto ang mga maling gawin sa araw-araw na pakikisalamuha sa mundong ito. Tama ba, Pastora? Right. Number 5, the Holy Spirit reveals God's Word to us. Ang pagpapahayag ng kanyang salita. And 2 Timothy 3:16, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at pagkapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Ang kasulatan ng Diyos, ito ay God's breath. Ito ay kinasihan ng banal na Espiritu. Kaya,
ito ay kapaki-pakinabang, sabi niya rito, sa pagtuturo ng katotohanan para tayo ay hindi malihis sa kalooban ng ating Diyos. Sinasaway tayo sa ating kamalian at pagtutuwid sa likulikong gawain at pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Kaya ang salita ng Diyos, ito ay kinasihan ng banal na Espiritu upang sa ganon ay sa atin din na kapaki-pakinabang, sabi ng Diyos. Ano ito, mga kapatid? Ang pagbabasa ng Biblia. Para ito ay turuan tayo, kailangan na hingin natin ang paggabay ng banal na Espiritu at i-reveal ng banal na Espiritu ang gusto niyang mangyari sa ating buhay. Amen. In John 14:26, sinasabi niya rito, ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Sino ang nagsasalita nito? Ang Panginoong Hesukristo. Dahil after 40 days, He ascended into heaven. At ipinangako niya na isusugo niya ang banal na Espiritu sa pamamagitan ng pangalan ng ating Diyos na siyang maggagabay sa atin upang turuan tayo ng lahat ng katwiran ng Diyos sa ating buhay. Amen. Number 6, the Holy Spirit bring us closer to other believers. Magkakaroon tayo ng magandang relasyon sa ating kapwa mananampalataya. Acts 4:32, sinasabi niya rito, ang pagtutulungan ng mga mananampalataya, nagkakaisa ng damdamin at isipan ng lahat ng mananampalataya at di tinuturing ninuman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. One for all for one. Sinasabi niya rito, mga kapatid. Tayo ay may isang damdamin, may isang isipan, sabi niyang ganun. Dahil ang pinuno natin ay ang Panginoong Hesukristo. The head of the church is our Jesus Christ, and we are the body. At lahat ng parte ng katawan na ito ay sama-sama na kikilos at magtatrabaho para sa ating Panginoon. Ang mananampalataya ay kailangan na nagkakaroon ng unity. At ang unity na ito ay para sa ikalalawak ng gawain ng ating Diyos. Hindi sa pagwawatak-watak. Nagaya ng mga panahon ng Acts na sinasabi niya na ako ay kay Apollos, ako kay Pedro. Maalala po natin yon na yung mga mananampalataya na sinasabi niya na ako ay kay Apollos, ako ay kay Pedro. Wala yon, mga kapatid. Alam niyo ba na sa Hong Kong ay sari-saring mga lahi ang mananampalataya. Kaya sa isang church, kahit na anong lahi mo, kahit na anong pinanggalingan mo, nagkakaisa dahil sa tulong ng banal na Espiritu. Amen. How does the Holy Spirit work?
There are many ways that the Holy Spirit works in our lives as Christians. They will share, sabi niya, one common goal. To make us more like Jesus Christ. Number 2, He works in believers by renewing our minds to be like the mind of Christ. He does this by convicting us of sin and leading us to repentance. Through repentance, He wipes out what was dirty in us and allow us to bear good fruit. And the Holy Spirit also works in us through the Word of God. He uses the power of Scripture to convict us and influence our way of thinking and deeds. He does this to shape us into godly people. Kaya malaki po ang tulong ng Holy Spirit sa ating buhay. Kaya kinakailangan na lagi tayong manalangin, magabayan tayo ng banal na Espiritu dahil ito ang siyang gumagabay sa atin araw-araw. And as a believers in one church, we build a closer relationship by the help of the Holy Spirit. He will also pull us away from things we have in our lives that doesn't please Him. The point is, when He is at work in your life, it's evident all around you. Kung ang Holy Spirit ay nananahan sa ating buhay, ay makikita ang bunga sa ating mga buhay through our works and deeds. Meron siyang ebidensya ng pagbabago, mga kapatid. Yung mga mali-maling gawi natin noon, ay ito ay pag ang Holy Spirit ay nasa atin, meron pong ebidensya na malaking pagbabago sa ating buhay. Number 3, yung tools. Tapos na yung the power of the Word of God. Number 2, the guidance of the Holy Spirit. And number 3, the power of persistent prayer. Napakalaking bahagi sa ating buhay ang patuloy na nananalangin sa ating Diyos. Ito ay siyang ebidensya ng isang tao na may pagbabago. Ginagbaliwan niya ako Diyos isuna. Kaya agkakaroon isuna iti deeper relationship sa ating Diyos at nakikitaan ito ng persistent prayer. Yay, persistent prayer, ibagbaga na dito'y kahit saan nga ag-give up. Awan ti panag-stop na nga makipagsarsarita, makipag-communicate kini Apo Diyos. This is the two-way communication of God and man. There are 3 important truths about the power of persistent prayer. Number 1, persistent prayer honor God. In Ephesians 6:18, kung muna nang nga dito, ikon James 5:16, pray in the Spirit at all times and be persistent in your prayer for all believers everywhere. The earnest prayer of a righteous man, of a righteous person, has great power and produces wonderful result. Persistent prayer is a confession that will seek what we need, and we only rely from the hand of God. When we bring everything that we need in our lives, we must bring
into the hands of our God. The persistent prayer says, lahat ng ating pangangailangan ay kailangan na i-consult natin sa ating Diyos. At ito ay patuloy na idinudulog natin sa ating Diyos hanggang makamit natin ang kanyang kasagutan. Amen. Persistent prayer honors God by confessing that He is my greatest supplier. He is the God that will answer all my petition and supplication. God has also timetable to answer our prayers. Merong instant, merong wait na muna tayo, at merong hindi sinasagot ng Diyos. Lahat ay may plan and purpose din. Kung bakit sinasagot ng Diyos ang ating panalangin, meron ding plan and purpose kung bakit tayo ay dapat na maghintay. At meron ding plan and purpose kung bakit hindi niya ibinibigay. Amen. Amen. Pero lahat ng mga prayer na ito na dinudulog natin sa ating Diyos, we are acknowledging that we cannot do anything without Him. Lahat ng sa atin ay kailangan itulog natin sa Kanya. At tayo ay, sinasabi niya rito, the prayer of a righteous man. The prayer of yung tunay na may relasyon sa ating Diyos is very powerful. Sinasabi niya rito ang prayer ng righteous person that produces wonderful result. Number 2, persistent prayer reveals commitments. We pray today, but tomorrow we will forget. Others say, others do. Nung maminsan, kaslatat ta, no, adati pangangailangan tayo kiniapo, ipag-pray tayo tatanto, numalamdaman nalipatan tayo. So nga nung maminsan, jay answer na kat nakabaybayag. Hanamot nga imbaga dito, nga agistap, ni-pray mo na minsan, agistap kan, hana ko na. Kundi, jay persistent prayer is a commitment. Lagi-lagi nating ipanalangin, inat tayo ni Ako Diyos. Di kaya nga sa uwanhan tayo nga give up. Iso diya ti kaya nga sa uwan ti commitments. Saan nga ag-quit? Han nga agaramid ti amti wagas. Iti may isang nga tao nga pagayatan ni Apo Diyos. Kundi, daytoy nga ikat idulog tayo amin kini Apo araw-araw kunanang until He tells us to stop because the answers is already there. Amen. Makita tayo nga ron daytoy ijay Gospel of Luke. Ijay example na. The Gospel of Luke give us insight into what Jesus thinks about persistent prayer. In Luke 18:1, kunanang ditoy, then Jesus told his disciple a parable to show them that they should always pray and not to give up. He then tells the story of a woman who comes before judge, asking for justice against her enemy is an unrighteous man who doesn't care about God or people. But since she continued to bring her request to him, he gives her what she asks. And Jesus explained this in verse 6. And the Lord said, listen to what the unjust judge
say, and will not God bring about justice for his chosen one, who cry out to him day and night? Will he keep putting them out? I tell you, he will see that they will get justice and quickly. If an unjust judge will give a poor woman what she asks because she comes to him every day and with her request, how much more will your loving Heavenly Father answer your prayer? Di kaya nangasawon daytoy kakabsat, daytoy unjust judge, ang daytoy bias na judge, gapo isuna kat marigrigat nga babae, nga dumawdawat iti justice, iti daytoy nga judge. Kaya't han na nga dengdenggen. Ngam ti justice tayo nga dati langit, anytime. Anyaman ti kababalin tayo, anyaman ti kasasaad tayo, anyaman ti lahi tayo, no si tayo kat mananampalataya kinyana kat pinili na tayo. Ana tayo baybayan, una na ditoy. No isuna kat imay, nga karkararag kinyak, nga inaldaw-aldaw, kaya agsangsangit kinyak ko na. No anyaman tidawatan na, itod ni Ama, nga adajay langit. Persistent prayer takes to the place where God can do a great work for you to show your commitments to Him. Number 3, persistent prayer breaks the resistance. Dito yan. Jay kayat na nga ada pagbabago na. Jay tao nga kayat na nga ada ti metamorphosis iti biyag na. Di may isa nga tao nga kalkalpas nga na-convert. Kayat na nga suna nga ito mabago iti biyag na. Ada iti spiritual battle. Kagamin no kalkalpasan iti conversion tayo. Nabibiit tayo pa'y kinaako Diyos. Ada dya time nga guy-guyuden na tayo. Jay dati na aramid tayo. Ngam babaan iti persistent prayer. Persistent prayer that will break the resistance. May kung kuna na dito yung resistance, jay gawain the schemes of the enemy. There is a spiritual battle. No, barbaro ka pa nga na born again. Diba, naranasan tayo amin? Jay aramidem idi, adati time nga maguyod ka. Maguyod ka ijay, matempt ka. So nga adati battle. When you pray, you turn loose the power of heaven in your life. Prayer also releases the storm of hell against your prayer. The kingdom of darkness will do everything it can to delay and resist your prayer. No maminsan nga instant nga mangyari, kaya't mo nga mangyari gapo iti duwang at lablaban. The spiritual battle in your carnal nature. Makita tayo kini Daniel, biyag ni Daniel. Daniel was a powerful character in the Old Testament. He was a mighty man of prayer whom God used again and again. God gave Daniel prophetic insight into the world around him. In Daniel chapter 10, Daniel receives a revelation that he doesn't understand and begins seeking the Lord for understanding.
nagkaroon isuna ni Daniel, nakareceive kini Apo, iti may nga revelation, nga nga mauawatan. Ngam da ito ipinag-pray na, han nga nag-stop isuna, nga nag-pray no, anya ti kayat na nga sa uwen. But no answers come, kuna na nga rod. Finally, an angel appears to him. He says, God answers your prayer on the day you prayed, but a spiritual battle has been raging in the 21 days, for 21 days. And that is spiritual battle raging in 21 days between the kingdom of darkness and the Lord's holy angels. At that battle, verse 13. If Satan cannot keep you from praying, he will do everything in this power to keep you from receiving your answer. Sometimes our prayer open a great battle in the heavenlies. We need to continue to pray until we receive our answer. Satan was defeated on the cross when ngam agrarairang pailaong inggana tatta. Ta kayat na nga malapdan daytoy trabaho ni Apo Dios itibiyag ti maysa nga tao nga kayat nan nga agbago, agbalbalid. Narigat na daytoy nga aramiden no awan ti tulong iti Holy Spirit ken maysa nga gikarkararag nga maysa nga believer. In Matthew 18 to 19, kuna na nga rod, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Again, truly I tell you, if two of you agree on earth about anything you ask, it will be done for you by my Father in heaven. Awan ti imposible kakabsat no haan tayo nga absardeng nga agkarkararag o manikarkararag ti kayat tayo nga may nga kararwa nga maamuna ni Apo Diyos ken mabalbaliwan iti biyag na awan imposible. Ken maibatugan daytoy, maibagayan daytoy ti prayer and fasting. Kaadda ditoy jen barbaro nga born again, adda ti spiritual battle. Aglalo no kang kanayong kang agpray-pray, kang aglalo no kang kanayong mong ay pagpray. Daytoy may isa nga kararwa nga agbibiyag iti kabasulan, narigat ngem awan iti narigat kini Apo Dios no agmaymaysa agag-agree iti believers nga mangikarkararag ti daytoy nga kararwa kani Apo Dios ti agbalin nga mangintervene di Holy Spirit ti ag-intervene makibiyang iti biyag ti maysa nga tao. Amen po ba? Kuna na nga rod dito di persistent prayer han tayo agsardeng kararag ka addat angel. Mamati tayo ti angel. An angel may be just around the corner with the answer. Bit-bit na the answer. Tada ito nga angel na parang kini kwa Joseph. Dahito nga angel gabgabayan na mutlang iti biyag ni Apo Hesus Kristo. Di time nga isuna nga ikat nabaptize. So nga dahito nga angel adda ditoy around the corner kunana. When we bring our request to God day by day and continue to bring the request to Him, we honor God. We show our commitments and we break through the resistance of Satan. Amen. Dahito iti tools, iti
tao tapno matransform adati power tapno mabalbaliwan iti maysa nga tao. Ket mapan tayo iti dapay tayo. Nalpas tayo detosen. 10 minutes more. 10 minutes more. Adati areas of total transformation. Kailangan nga maadal tayo daytoy. Kailangan nga daytoy nga dagitoy nga banag nga ikat mabalbaliwan. Number 1, our carnality. Dapat mabalbaliwan daytoy iti spiritually. Number 2, from fear. Jebut-buteng to faith. Kuna na, adaanin ti kwa na dati. From carnality to spiritually. Galatians 5:19-24. The Lord wants to transform us from our carnal nature and fleshly nature into His divine spiritual nature, displaying the fruit of the Spirit. Number 2, from fear to faith. Malpas tayo eh. Di kay sumaro nung tungay kag future transformation into nung Domingong ton. Kumantay nga malpas dato eh. Jay, from fear to faith, Isaiah 41 verses 10 to 13, Hebrews 10:38, and Hebrews 13:5-6. The Lord wants to transform us from living with fear into living a fearless and courageous life through our deep faith in God's goodness and faithfulness. Number 3, from barrenness to fruitfulness. No, awampay iti spiritual nga anak tayo. Kailangan nga maging fruitful tayo. John 15 verses 2, 8, and 16, and Psalms 1:1-3. The Lord wants to transform us from living a barren and useless life into living a fruitful and useful life, which is a blessing to others. Number 4, from weakness to strength. Isaiah 40:29-31, and 2 Corinthians 12 verses 9-10. The Lord wants to transform our weaknesses into strength as we exchange our weaknesses for His strength by waiting in His presence. Kuna na ba dito ay Galatians 3:13-14. The Lord wants to remove every curse from our lives and shower us with His blessing because He became curse for us on the cross of Calvary. Kaya napay nga sa uwan, dagitoy curses, dagitoy cult, dagitoy witchcraft, dagitoy culture, kakabsat, dagitoy superstitious belief. Kailangan maawan dagitoy itibiyag tayo. Tada ito'y curse itibiyag tayo kakabsat. Dapat maawanin. Dagijay aramidon tayo iti ngamot nga biblical. Kailangan mapukaw datoy amin no napabarwan na tayo ni Apo Dios. Dagitoy dagitoy nga curses kailangan nga ay nalpasan dati nga naramid na po Diyos. Ijay paanan na dya cross of Calvary. So nga dapat hantay nga aramidan. It is already finished. Iso nga tayo nga napabarong ina po Diyos, awanan dagijay. Dagitay aramidan idi. Pagano. Uno niya dita nga tradisyon. Hantayon na makiayon. Ngam i-respect tayo. Tadno di tayo nga kagura. Like for example, dagita wat-wat, dagita atang-atang, dagita prayer na manunga prayer tapno kano makadanon ijay kararwa dyan natay ijay langit ta nag-stop over pay langit ijay purgatorio. Awanin ko madag ijay. Good no maminsan pay kuma numabalbalin. Ta napabaro tayo ni Apo Diyosen, hantay ko man nga sumrek. Ken sumrek iti dajay panambahan iti pagano. When no, kanya di nga kulto. Tadi tayo nga maalisang. Dadagijay nga ikat narugit. Dagijay nga ikat karumal-dumal imatang ni Apo Diyos.
Kuna na pa dito from failure. No idi kanay mo ibagbaga nga ay failure hanak nga mabalin dita. Kanayon na ka ma-fail. Kaasi akpay han kuman nga dijayen. From failure to success. Try and try until you succeed. John 21 verse 3 to 6, the Lord wants to turn our failure into success as we follow His divine direction. It enables us to succeed where we have failed in the past. Nung na-fail tayo, maminano, nga naitibkol tayo, nga kanayon nga maitibkol ito carnal nature. Akit bumangon tayo. Bumangon tayo nga bumangon tada ni Apo Diyos. Nalawak ayat na nalawak mercy and grace na nakabsa. From sickness to health. Guys, kanayon nga gagaya sakit. Kailangan datoy nga mapalitan iti malusog na isang mananampalataya. Matthew 4:23-24 and Matthew 8:14 to 17. Sardan tayong tutuyan, verse 7. The Lord wants to heal our sickness and grant us good health as He took our infirmities and sicknesses upon Him on the cross of Calvary. Hantay mga pagpapasulen, iti kasalanan no si tayo ngay katagsakit ay adabasol na gamin dahil tayo nga nagsakit. Han ko mga kasjay. Ay, nagsakit data, rawot gamin iti taba. Kanayon nga mga iti nasamgit. Sunga na diabetes. Han ko mga kasjay. Dahil tagamin, nagaspang na tao, iso. Han ko mga kasjay. Dahil ito ikat amo, trabaho amin ni Apo Diyos. Di sakit naman minsan, natural nga sickness, either dahil ito nga ikat spiritual and physical. No, nagsakit spiritual tayo, agasan na tayo. The Holy Spirit, He is enable us to ma-revive manen, ma-restore manen, babaan iti willingness mo nga i-give up ti amin nga kaayaya kini Apo Diyos. The physical mat, this is the body, this is the temple of God. Our body is the temple of God. Kailangan nga sa lakniban tayo met. No, agtugtudo tinapigsa katang kanang agkatudwan ditan. Tamatrang kaso ka. No, bawal nga roden na tabating na taada high blood, hanggang nga kaan di taba. Taada ti istorya di talman, iti church, iti San Luis. Di may isa kano nga pastor, bawal garod kinya na ti taba, nag-request pa ti taba, nga i-adobo. Iti nabi iti Vietnam, natigok. So nga naman minsan sa lakniban tayo kan taripatun tayo iti bagbagi tayo. Panginoon, maraming salamat po o Diyos sa mga pinag-aralan namin. Iti may isang pagbalbaliwan, iti biyag mi ako. Amo mi ako Diyos, nga adu, iti dapat ni surrender mi, iti amin nga panagbibiyag mi, babaan, iti kaunggan, iti puso mi, aramid, iti imasa kami, ken amin marumar, iti ngimiwat mi ako Diyos. Sika apo ti makamo, ti pagkatao mi ako Diyos, isungatatang oras, isurrender mi apo, ti bagimi oray namati kami na ako, adda iti aramid nga di mi mapupuutan nga maaramid apo Diyos nga naka-offend kami iti may isang tao when no na-offend ka apo ket pakawanen na kami iti dating oras. Salamat apo Diyos iti nabalitukan nga sasaom apo Diyos ket patuloy da kang ikan iti papuri ken pamadayaw iti dating oras apo. Sika, kupam apo, tiday ito oras na fellowship ni, naway magkaroon kami ng matagumpay na fellowship sa araw na ito, sa pag-aawit, sa mag-aalay ng mga awit, Panginoon, papuri, at pasasalamat, Panginoon, O God. Sa lahat pa ng gagawin namin sa buong maghapon na ito, in Jesus' name we pray, Amen and Amen.
Okay, MC tayo. Wala ka lang sa